Mga bossing, magandang umaga sa inyo. At merong pinadala sa ating compressor dito. Hindi ko alam kung pang Nissan Terrano. Pero pang mga Nissan to kasi parang Calsonic. Itong ating compressor. Calsonic to pre, no? So, sabi nila ay nawawala daw ang refrigerant at ang tinuturo ng ibang technician or shop na pinagpagawan ay oil seal. At hindi daw kayang gawin, no? Pero tingnan natin dito kung anong makikita natin. Pero mga bossing, dito sa mga ganitong compressor at kahit aling compressor, pag po kasi kayo nag-testing or nag-primary check-up ng leak test dito sa ating compressor, hindi po talaga lumalabas sa hangin lang na naka-standby. Kasi hindi naman umiikot yung shafting, so wala siyang ganong kataas na pressure. Kasi po yung refrigerant, pabago-bago yan ng pressure. Depende yan sa init ng panahon. Kaya pag nag-leak test minsan, dahil hindi gumagalaw, walang vibration, walang tension, hindi siya lumalabas. Pero ang isang senyalis na nandito ang leak ay walang makita sa buong system, pero bakit nawawala ang refrigerant? Isa po sa dahilan yan yung pinakang oil seal. Okay, so tetestingin natin ngayon. Bago natin buksan, leak test din muna natin. Pagka wala talaga, palitan natin ng o-ring at saka ng oil seal kung may makukuha. Okay? At eto na nga mga bossing, positive talaga may leak sa ating oil seal. Ayan o. Hindi lang siya sa mismong front lumabas kasi meron po yung butas dun sa gilid. Sa pinakang parang drain ng oil. So kaya hindi siya makikita yung pinakang oil sa front plate dahil meron niyang drain dun na butas. Kita ba? Medyo ano? Yun. Kita naman. So positive po na nandito ang leak talaga kay compressor. Ayan, mas malinaw. Ayan o. Nakita nyo yung butas na yun. May drain talaga yun dyan. Tapos, alam ko may pumpa yan dito. May nakalagay na pump. May pumpa dito, pre. May natanggal ka? Wala na. Okay, so positive. Oil seal talaga. Eto na mga bossing. Tanggalin na natin tong ating hub. O itong pinakang ulo. Kasi positive na yan. Nandyan ang singaw. Naligtas na natin yan. Okay, pagka nagtatanggal po ako, ito isa akin lang naman. Bahala na sa mga ibang technician dyan o sa mga magdi-DIY, no? Pagka nagtatanggal po ako ng tornilyo, kung alin yung bolt or nut, kung saan nakakabit, tinatandaan ko po yan. Kasi kada po tornilyo kasi meron po yung washer. Okay? So, meron po kasi yung silbi dyan at pagka po kasi may kanya-kanyang daan na yan eh. Pag yaan, nilipat mo yung isa roon sa kabila at hindi asawa niya yung dinadaanan niya dyan, yung nilalapatan, pwedeng magkaroon ng leak yan. Ang magsisid lang po dyan sa leak nitong tornilyo na to, wala pong ibang o-ring yan eh. Yung pinakang flat washer na yan. O kaya kailangan hanggat maaari, kung saan mo tinanggal, doon mo rin siya ibalik. Ay, may isari manok na paa doon, mga bossing. No? Kagaya nito mga bossing, nilagyan ko siya ng arrow. Kasi may mga washer nga yan. Ayan. Yan. Tapos, hinihilera ko yan isa-isa. Para alam ko kung saan ko siya ilalagay mamaya. Hindi na ako mahirapang magpalapat kasi may sarili na siyang lapat dyan. Siguro naman naiintindihan niya ng ating mga kapwa technician na minsan may mga malalaki ang kain or parang nauka, no? So, yun ay lapat na yung spacer na yan dun sa kanyang yun. Kaya pag binago mo yan, mag-iiba yan. Okay? Ito, mabigat dito mga bossing. Itong oil seal na to ay hindi to kamukha ng mga latest nating oil seal na mga 134A na tinatawag. Kung merong familiar sa inyo sa mga 508, 507 na lumang version, yung mga nauna, sila ito. Ayan o.
Yan. Marami pong trabaho nitong oil seal na to na pwedeng panggalingan ng problema. Hindi kamukha ng ating mga modelo ngayon. Ang pakita ko sa inyo mamaya. Ang sinisil lang niya, gitna at saka tong gilid. Isa lang siya. Pero tong ganito, meron pang asawa yan dun. At yung asawa niyang yan, meron yan pinakang o-ring pa doon sa katawan na parang ganito. Ayan yun, no? Pakita ko sa inyo yung isang oil seal. Eto mga bossing yung sinasabi kong pagkakaiba ng mga pang modelong oil seal ngayon. Ito yung mga sample nito mga bossing ay pang L300. Okay, so all-in na siya. Paanong all-in? Itong pinakang outer niya at saka yung pinakang inner niya, siya na yan. Dito kasi may lalapatan pa to na pinakang nakatali pa pala. Ayan, bakal mga bossing yung nasa loob. Mamaya pakita ko sa inyo. Lalapat pa yan doon. Tapos, meron pa rin yan sa gitna para dito naman. Okay, tapos yung pinakang bakal na nandito, meron pang o-ring sa labas. Kaya napakarami. Ngayon, pinag-isa na lang sa mga bagong sasakyan yun. Wala na akong nakikita na mga 3 peraso pa. Alam niyo yung mga 508 na luma, yun na yun, 507. Okay, so hahanapan natin ngayon to. Meron pa namang nabibili nito, pero hindi ko alam kung ganun ba kagaganda pa sa dati. Kasi syempre, wala na masyadong gumagamit nito or wala nang lumalabas. Yun ang nakalaban natin. Pero hanapan natin ito mga boss. Ayan mga bossing, tingnan nyo yung klase ng oil seal nya. 1, 2, 3. Meron pa yung sa loob na o-ring. 4. Samantalang yung 1, 3, 4, ito nasa labas pa nakalagay, oh. Pero hindi to nakakapag-seal. Cover lang niya. So kaya 1, 2, 3, 4. Yung latest niya isa lang. Oh, yan ang pagkakaiba. Kaya medyo talagang tinatanggihan na ng mga pagawaan tong pag-repair ng ganitong compressor. Kasi medyo mahirapan na kayo maghanap ng ganyan eh. Hindi rin pala papasok yung 507 mga bossing. Kasi yung 507 o 508, dito nakalagay ang o-ring. Ayan ang problema. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng ganito para ma-repair natin to. Tapos ang laman nito sa loob mga bossing ay ganito. Para toink. Uish, ba't ganun? Nako po, may problema rin ng bomba nito mga bossing. Ayun oh. Yung isang pinakang naka-elbow na yan na may butas, tanggal na, andun oh. Agoy. Iyari. Ayan na natanggal oh. Kaya pa kayang ihinang to? Dito yan oh. Yan oh. Ay mga bossing, meron natanggal sa loob. Tingnan natin kung magagawa pa natin to. Naputol sa sobrang lakas ng bomba or dahil sa sobrang high pressure, sobrang init. No? Doon yan eh. Dito yan no. Yan. Hindi rin accurate ang bomba nito, malamang. Andyan yung plate valve eh. Ang tapon ng discharge nandito sa likod. Ayan. So, tingnan natin mga bossing kung kaya nating solid to. Eto na mga bossing yung ating nakita na naputol nga dito sa ating compressor na to. Ito yan eh, oh. Ito yung plate valve nya. So, tingnan natin na nakahinang lang naman to. So, try nating hinangin ng panibago para maikabit natin. Hindi pwedeng hindi nakakabit to eh. Ayan lang. Try natin i-acetylene.
At eto na nga mga bossing, nahinang na natin yung ating pipe na yan. So malaki ang connection yan para makapag-bomba ng tama ang ating compressor. Kaya very good naman. Okay? Eto na mga bossing, yung ating compressor. May mga nakuha naman tayong o-ring. Ang hindi lang kami nakahanap talaga nitong pinakang fiber. Pero meron siyang goma sa loob. Napalitan namin ng mga goma. Medyo mahirap, ang dami namin trinay. Siguro naikot namin yung ilang mga tindahan sa Binondo para makahanap lang ng size ng o-ring. Ang tagal namin nakakita, naka-4 na balik kami. So kasi pag tasting, kaya pinadala ko pa tong mga housing para lang masukatan. May pinakamalapit na nakuha na isa. So try namin ngayon kung magiging okay at hindi siya magkakaroon ng leak. So bubuuin na lang natin itong mga bossing, tas lilik test natin kung meron pa bang leak na lalabas. Ngayon lang, medyo mahirap. At pangalawa, kaya ayaw ng mga shop na magbukas at mga ibang technician dahil abala masyado mga bossing. So abala na, pagod ka pa. Kasi iikutin mo nang iikutin yun doon. Tapos, ewan ko ba naman kung bakit gusto nating tumulong para makatipid ang ating mga kliyente. Pero wala, ganun din talaga tayo mga bossing. Gusto talaga natin na doon kasi ako mas naniniwala na isang technician pagka nakakabuo ng mga hindi na dapat or dapat pinapalitan na dapat pero nabubuo pa, doon ako bumibilib sa mga ganong technician, no. Hindi ko naman sinasabing ako at kami yun, no. Pero ibig sabihin, doon na-challenge ang magiging pagiging technician kung ikaw ba ay makakagawa ng isang bagay na maayos pa na hindi kailangan palitan ng buo, no. Pero ang kalaban lang talaga yung tiyaga, yung hirap para maghanap ng mga materialis kasi aabalahin ka eh. Tapos syempre, hindi naman yung kikitain ko sa loob ng ilang oras na wala ako, kikitain ko ba rito mga bossing? Syempre hindi. Pero syempre, gusto natin tumulong sa ating kliyente. Kaya natin ginagawa itong mga ganito. Okay, so buuin lang namin to tapos leak test. Eto na yung ating compressor mga bossing. Meron tayong 250 PSI. Yung nagbabubbles na may leak sa ating pinakang drain. Yung butas na yan. Kita ba? Yan, yung butas na yan. Wala na mga bossing. Yan. Wala na. Wala na siyang leak. Okay, so pwede pa mga bossing. Very good. Ayun mga bossing, nakuha na yung ating compressor at shoutout sa may-ari, taga Cavite pa pala yun. So na-pick up na rito. Siyempre bossing, salamat sa iyo at kung may problema yung aking tinrabaho, balitaan mo lang kami at sagot natin yan, no? At yung mga in-advise ko sa iyo na kailangan gawin, so mas maganda kung magagawa mo yon. So bahala na yung ating mga technician dyan or shoutout sa ating mga kapwa technician, mabuhay kayo at ingat lagi. God bless. Thank you bossing, thank you, salamat.